Wasak at sira ang bahagi ng Kuwait International Airport matapos umanong pasabugin ng Iran sa gitna ng patuloy na hidwaan ng dalawang bansa. Isa ang namatay sa pagsabog at 3 Pilipino ang kasama sa mga napuruhan. Ang detalye at iba pang pinakamainit na balita ngayong Sabado, tutukan. Magandang hapon po. Patay sa pamamaril ang isang karpintero sa Quezon City. Ang suspect ay nagpakilalang magpapagawa sana ng kama. Pero ang sinasabing motibo ng utak ng krimen para ipaghiganti ang anak na ginahasa umano ng karpintero. Ang nahulikam na krimen tinutukan ni Bea Pinlac. Kinakausap ng lalaking yan ang 52 anyos na karpinterong ito sa Batasan Hills, Quezon City nitong Miyerkules. Maya-maya, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Ang kaninang kausap ng karpintero, dali-daling naglakad paalis matapos umanong pagbabarilin sa dibdib ang karpintero na nakahandusay na sa kalsada at wala ng buhay. Yung suspect natin ay nagpanggap po na magpapagawa sa kanya ng double deck. At doon po ay nag-meet po sila. At doon po isinagawa noong suspect natin yung krimen na pamamaril nga doon sa ating biktima. Sa di kalayuan, umangkas ang gunman sa motor na minamaneho ng bayaw niya para tumakas. Sa bandang San Mateo po may tulay. At tinapon po niya yung bag tsaka yung mga damit na ginamit nila kasi nagpalit po sila ng damit. Na-recover po namin doon yung damit nga na pinagpalitan nila, cellphone na ginamit, tsaka baril po na ginamit. Agad nagsagawa ng manhunt operation ang pulisya. Naaresto nung Huwebes sa Caloocan ang nagmaneho ng motor patakas. Ayon sa pulisya, siya ang utak sa krimen na nakipagsabuatan sa bayaw niya para barilin ang biktima. Nagiganti po siya doon sa biktima dahil di umano ayon sa kanya yung anak niya po ay ginahasa noong biktima nung sila ay magkapit-bahay pa doon sa Holy Spirit. Hindi po sila nakapagsampa ng kaso kaya ginawa nila ay sila na mismo ang naglagay ng batas sa kanilang mga kamay. Aminado ang suspect sa krimen. Ba't ka binira yun? Pinip yung anak ko, sir. Nino? Nung tao na yon. Bakit di ka nagsumbong? Kasi paano ko magsumbong, sir? Wala yung pira ko, sabi ko dito. Anong ginadaan natin? Bayaw, sa batas ba o sa ano? Eh pag idadaan daw sa batas, baka ma-thank you yung kaso. Kasi nga, 2 years na yung nakaraan. Nakapiit siya ngayon sa Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD. Tinutugis pa ng pulisya ang gunman. Pareho silang mahaharap sa reklamong murder. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Kahit pinatigil na ang operasyon, patuloy pa rin tumatanggap ng bayad ang isang inarestong tauhan ng subdivision developer sa La Union. Na-entrap po siya ng mga otoridad matapos tumanggap ng 1.5 milyon piso. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa surveillance video ng NBI Ilocos Regional Office, kita ang isang babae at lalaki na may pinipirmahang papel sa San Juan, La Union nitong nakaraang linggo. Maya-maya lang, pumasok na ang mga ahente ng NBI Ilocos Regional Office at Department of Human Settlements and Urban Development. NBI, video na kayo, hindi ka na dapat tumatanggap yan. Huli sa akto habang tumatanggap ng 1.5 million pesos ang isang operations manager ng isang subdivision developer sa La Union bilang kabayaran sa isang bahay na ibinenta. Ayon sa NBI, lumapit sa kanila ang DSUD matapos matuklasan na patuloy na nangongolekta ang lalaki sa kabila ng cease and desist order na inisyu ng DSUD. Meron pong developer na hindi naman tinatapos yung mga proyekto pero patuloy na naniningil at nag-cockers pa doon po sa mga kanilang biktima. Ito pong developer na abusado nito ay nahuli po ng ating Ilocos Regional Office ng mga NBI. Katulong po ang DSUD. At dito po natin napag-alaman na itong developer na ito ay patuloy na gumagawa ng pangingikil o pagsasamantala doon sa mga naging biktima na nila. Revoke po ang license to sell niya dahil for failure to complete the development. Kailangan munang i-deliver ng developer yung pinangako niyang mga developments bago magpatuloy sa kanyang pangongolekta. Wala pang pahayag ang suspect na naharap sa reklamong estafa, grave coercion, paglabag sa PD 957 o ang Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree at Real Estate Service Act. Paalala ng mga otoridad,
Siguraduhin po natin na ang mga nagbebenta nito o naglalako ng kanilang mga development ay patuloy na nakarehistro at protektado po kayo ng DSUD pagkaganyan po. Kaya naman po pag-ingatan po natin at kaagad pong ipagbigay alam sa otoridad gaya po ng NBI kung makaramdam po tayo na may pang-abuso at panlolokong ginagawa po ang isang developer ng subdivision o kaya ng pabahay po. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Sinagot ng Japan ang alegasyon ng China na tila pang World War ang mga binabalangkas ng militar nito, kabilang ang pagtulong sa Pilipinas. Paalala ng Japanese ambassador, pagdepensa lang ang pinapayagan ng kanilang konstitusyon at hindi panggigera. Ang one-on-one interview sa kanya ng GMA News sa pagtutok ni JP Soriano. Sa 4 na araw na state visit sa Japan ni Pangulong Bongbong Marcos, naplantsa ang mga kasunduan ng Pilipinas at Japan para palakasin pa ang defense at maritime security ng Pilipinas. Pero pumapalag ang China na nababahala umano sa binansagan nitong Japanese military expansion na ang pagkakabalangkas umano ay pang World War II. Pero matagal ng patakaran ng Japan ang umiwas sa ganyan. Katunayan, sa post-war constitution nito noong 1947 ay partikular na inilagay sa Article 9 na tinatalikuran nito ang giyera bilang karapatan ng kanilang bansa sa pag-aayos ng mga international dispute. Pinaalala rin ito ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya nang hingan ko ng reaksyon sa nabanggit ng China. Hanggang paghahanda sa depensa lang aniya ang pinapayagan sa kanila. Japan has consistently followed the path of a peace-loving nation for more than 80 years. Japan's policy is defense-oriented, is allowed only in a strictly limited environment in accordance with our constitution. Sabi ng Japan, baka ibang bansa ang nagpapalawig ng kakayahang militar, bagaman hindi niya ito pinangalanan. There are countries that have continued to expand military capabilities in quite an opaque manner over many years and have been continuously strengthening their attempts to change the status quo. Ang ganyang mga pumapwersa ang umano'y tinututulan ng Japan. Kinumpirma rin naman ni Ambassador Endo na nakabuo na ng kasunduan ng Japan at Pilipinas para maibigay na ng Japan sa Pilipinas ang Abukama-class destroyer. Anya, sa panahon ngayon ay walang isang bansa ang kayang harapin ng mag-isa ang lahat ng hamon. We believe that by enhancing the defense capabilities of allies and like-minded partners, we can strengthen regional deterrence. The Philippines is Japan's maritime neighbor and a strategic partner that shares fundamental values and principles. Sa susunod na taon ay maaari namang maibigay ng Japan sa Pilipinas ang karagdagang multi-engine training and light transport aircraft na TC-90 mula sa Japan Maritime Self-Defense Force. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Sakto po sa pasukan sa Lunes ang anunsyong tag-ulan na. Kaya inilabas po ng DepEd ang 4 na level ng pagtugon ng mga paaralan sakaling magsuspindi ng klase. At bukod naman sa ulan, dagok din sa ilang tindahan ng mga school supplies ang patuloy na pag-alagwa ng online shopping. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ngayong school year 2026 to 2027, hindi lang trimester calendar ang pagbabagong sasalubong sa mga guro't mag-aaral sa pampublikong paaralan. Naglabas din ng DepEd ng bagong guidelines tungkol sa learning continuity in emergencies. Sa ilalim ng DepEd Order No. 14, may 4 na level ng pagtugon sa mga paaralan kung may kalamidad, sakuna, karahasan o krisis sa panahon at kalusugan. Level 1 ang hayo o continue, tuloy ang in-person classes kung nasa ligtas na kalagayan ng mga guro't mag-aaral. Level 2 ang hinay o ease-in, kung saan kahit may minor to moderate disruption sa in-person classes, tuloy ang pag-aaral sa ibang paaralan. Halimbawa, online synchronous classes at modules. Level 3 ang hinga o check-in. Dito, labis na binabawasan ang mga gawain sa pag-aaral para unahin ang kapakanan ng mga mag-aaral at guro. At level 4 ang hinto o stop. Tigil muna ang lahat ng uri ng pag-aaral dahil may panganib na sa komunidad.
Ipatutupad ito sa sandaling magdeklara na ng suspension ng school head, local chief executive o iba pang ahensya ng pamahalaan. Napapanahon nito lalo't opisyal nang nagsimula ang tag-ulan ilang araw lang bago ang pagsisimula ng klase. Naging masungit nga ang panahon ngayong araw sa Baclaran kaya naging mabenta rin doon ang mga pananggalang sa ulan. Depende sa kalidad at klase, naglalaro ang presyo ng payong mula 120 hanggang 200 pesos. Sa kapote may mabibili ng 200 pesos. Ang bota naman 280 to 450 pesos. Medyo mas malakas po yung mga ganito kaysa po yung school supplies. Para sa mga nagtitinda ng school supplies sa Baclaran na umaaray dahil mas patok ang pagbili ng mga gamit online, dagdag dagok ang ulan. May matitira pa, sigurado. Dahil? Kasi nga po sa ganyan na sa dami ng online, sa online na lang sila na mo-order. Maulan, maputik, bahain sa aming lugar. Kaya yun, medyo lugi po kami ngayon. Sa mall naman po, nag-ikot naman po ako, expensive po masyado. Sa Baclaran, nag-price monitoring ang DTI kanina para masigurong nasusunod ang tamang presyo ng school supplies. Bagaman may kaibahan ng presyo sa mall at sa mga tindahan sa Baclaran, lahat daw ay pasok sa price guide ng DTI. Sa notebook, may mabibili sa Baclaran ng 12 pesos kada piraso, kumpara sa mall na nasa 16 to 51 pesos. Ang yellow pad na 45 pesos sa mall, 35 lang sa Baclaran. Sa 8 pieces na crayons, 35 pesos sa Baclaran, 41 pesos sa mall. Para sa mga ngayon palang mamimili ng school supplies, hanapin yung tinatawag na gabay sa pamimili gaya nito. Sa pamamagitan nito, matutulungan tayo sa pagbabudget. Halimbawa, ang presyo ng notebook ngayon naglalaro sa 13 hanggang 52 pesos kada piraso. Ang best talaga is for them to see the product, no? And then for them to evaluate, makikita din naman nila kung yung quality pasok na sa budget nila. Ang daming choices, whether physical stores or online. So, hindi siya practical for them to put up the price. May iwanan lang sila ng inventory. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Timbog sa magkahiwalay na operasyon ang lider at mga miyembro umano ng isang robbery hold-up at carnapping group. Nakuha sa mga suspect ang mga motor at sasakyang pinaniniwala ang ninakaw ng grupo. Nakatutok si Jobera Presto. Sa CCTV footage noong May 18, may kitang tatlong motorsiklo na huminto sa tapat ng isang paaralan sa Santissimo Street, Barangay Santo Niño, Marikina City. Bumaba ang dalawang angkas habang tinutukan ng baril ng rider ang biktima. Napaupo na lang ang biktima sa gilid habang tinatangay ng mga salarin ng kanyang motor. Hindi na nahagip sa CCTV ang mga sumunod na eksena pero habang naglalakad ang biktima, may nakatutok pa rin umano na baril sa kanya hanggang sa tuluyang makatakas sa mga sospek. Kagabi, ilang karnap na kotse at motorsiklo ang narecover ng mga pulis sa Metro Manila at Rizal. Isa sa mga ito ay posibleng pagmamay-ari ng biktima. Ayon sa Eastern Police District, nagugat ang operasyon matapos magsumbong ang isang lalaki na natangayan din ng motorsiklo at cellphone sa Barangay Tumana, Marikina nitong Huwebes. Kapareho ang nangyari sa kanya sa sinapit ng naunang biktima. Sa kwento ng 20 anyos na lalaki, bumili sila ng pagkain ng kanyang nobya nang biglang dumating ang apat na lalaki na sakay ng dalawang motorsiklo. Tinutukan na po agad kami ng barel at saka pinababa na agad po kami ng motor kaya tumalikod na po kami agad tapos yumuko na po kami agad. Nahuli sa operasyon ang 8 umano'y karnaper kabilang na ang leader ng grupo. Criminal gang ng ng Taguig, si Paps kung tawagan nila. Paps Group. Ang operation ng grupo nito is ang NCR wide as far as Cavite, as far as Bulacan, tumitira sila. Since 2023, kung susumahin daw nila yung nakuha nilang motor, ay more than 100 na. Base doon sa initial na nakuha po sir natin na information, doon sa isa po, ay kanilang dinadala po ito sa Mindanao. Kung pag mayroon na po silang nakuha ng mga motorsiklo po, ay sinasakay po nila yan sa pier. Narecover mula sa mga sospek ang 8 motorsiklo at 2 sasakyan, gayon din ang 2 baril, mga balat, ilang pamalit na damit. Sabi ng pulisya, ito yung 2 motorsiklo na karaniwang ginagamit ng mga sospek sa kanilang operasyon. Naniniwala ang PNP na mga lalaking nahuli ay ang mga sospek din na tumangay ng motor ng biktima sa Barangay Santo Niño.
Nasa kustodiya na ng Marikina City Police Station ng mga sospek na maharap sa patong-patong na reklamo. Sinusubukan pa namin makuha na ng pahayag ang mga sospek. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang kanilang kaanak. Inaalam na rin ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga may-ari ng iba pang sasakyan. Patuloy ang operasyon ng pulisya para mahanap ang iba pang miyembro ng grupo. Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Agaran at pangmatagalang solusyon sa baha ang panawagan ng mga residente sa isang barangay sa Kalupit, Bulacan. At hindi pa man kasi binabagyo, lubog na sa tubig ang ilang bahagi ng barangay na problema na naman ngayong pasukan. At nakatutok doon live si Jamie Santos. Jamie? Pia, kakasimula pa lamang ng tag-ulan season kasabay ng habagat sa ilang bahagi ng bansa. Pero dito sa Barangay Frances, Kalumpit, Bulacan, nakakaranas na ng pagbaha dahil yan sa high tide at ilang araw na pag-ulan. Kaya naman pangamba ng mga residente paano sa mga susunod na araw kapag tumindi na ang habagat at ang malalakas na pag-ulan. Ganito ang sitwasyon sa ilang bahagi ng Barangay Frances sa Kalumpit, Bulacan ngayong hapon ng Sabado. Nilulusong ng mga residente ang baha para sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang ilang bahay pinasok na ng tubig, kaya ang ilang bahay nagtambak na ng lupa o pinataasan na. Ayon sa mga residente, kahit high tide pa lang ang kanilang nararanasan, madalas na itong nagpapahirap sa kanilang pamumuhay. Araw na araw hamon daw ito, lalo na para sa mga estudyante at manggagawang kailangang lumusong sa baha para lamang makaalis at makauwi sa kanilang mga bahay. Sabi pa ng ilang nakausap namin, posibleng isa sa dahilan ng pagbaha ang umano'y nasirang dike malapit sa kanilang lugar. Ngunit ayon din sa kanila, noong wala pa raw ang dike, hindi naman daw ganito kalala ang kanilang nararanasang pagbaha kahit high tide. Ayon sa pamunuan ng Barangay Frances, catch basin at low-lying area ang kanilang lugar kaya bahain talaga. Nakahanda na ang kanilang bangka at kuliglig na ginagamit para ma-rescue at mahatid sundo ang mga estudyante mula sa baha. Sana rin daw makatulong sa susunod ang ginagawang flood control sa kanilang lugar. Panawagan ng mga residente, agarang aksyon at pangmatagalang solusyon sa paulit-ulit na pagbaha. Ito po, dati ho, hindi naman ho ang ganito dito. Eh, nung naghahanap, yung diki, nasira, mapasok ho araw-araw ang tubig. Pero pag nung wala hong diki, hindi naman ho kami ginaganito. Nahirap na po kami. Sa kasalukuyan po ngayon, meron pong proyekto ang DPWH sa pamamagitan po ng Persistrict ng Bulacan. Yun po, yun nga po yung dyan po sa Tibag area, dyan sa Purok 1, na kung mapapansin po nila, nakikita naman nila na inumpisa na yung 500 meter linear meter na road na flood control. Pia, humuhupa naman yung baha kapag low tide pero araw-araw yan na bumabalik. Kaya naman panawagan ng mga residente ay agarang solusyon at matuldukan na itong paulit-ulit nilang problema. At yan ang latest mula rito sa Kalumpit, Bulacan. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Sa gitna ng aktibidad ng Kilauea Volcano sa Hawaii, USA, nakuna ng video ang dahan-dahang pag-ikot ng hangin sa ibabaw ng tubig hanggang tuluyan itong naging buhawi. Paano kaya ito nabubuo? Kuya Kim, ano na? Sa videong ito, nakuha malapit sa Kilauea Volcano sa Hawaii sa Amerika. Kita ang dahan-dahang pag-ikot ng hangin sa ibabaw ng tubig. Unti-unti itong umakyat sa ere hanggang sa tuluyan na itong naging whirlwind. Nitong June 1, gumawa ng kasaysayan ng Kilauea. Ang patuloy kasi nitong summit eruption sa Hawaii Volcanoes National Park nagresulta sa 48 fountaining episodes. Ayon sa USGS o United States Geological Survey, ang volcanic activity na ito ang maaaring rason kung bakit may nabuong whirlwind sa paligid ng bulkan. Ang heat kasi mula sa lava, pinainit ang hangin sa paligid. Dahil dito, umangat ito patungo sa mas malamig na hangin sa taas. Upang mapuna ng espasyong iniwan ng umakyat na hangin, humikop ito ng hangin mula sa paligid. Yung warm air na pumapalibot dun sa volcano na yun, and then given na mas malamig dun sa upper level ng hangin, yung mainit na hangin dahil sa physics,
palaging higher temperature to lower temperature. So yung mainit na hangin yung gagalaw paakyat. Dahil hindi pantay-pantay yung init, nagkakaroon ng iba't ibang bilis yung pag-akyat ng hangin. Yun yung nagkokos din na magkaroon ng sirkulasyon, kaya nagkakaroon ng whirlwind. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.